And then next mga ka-IT, kailangan i-check natin yung old bootloader. Kasi pag hindi naka-check to, ay mag-error mamaya yung ating flashing. Hello sa mga ka-IT natin dyan. So meron pala tayo ditong ready to bind na LAN-based na sub-vendo. So ito ay Pisofy. So yan ang ating board, no, from Fusion Lab, and then Arduino Nano ang ating gamit. So yan, naka-LAN based na yan. So ito ay ready to bind na, may naka-flash na dito na sub-vendo image na Pisofy. So ang gagawin natin sa ating video ay alamin natin kung paano mag-flash ng sub-vendo image, no, ni Pisofy, kasi mayroong mga nagtatanong at of course para sa mga magtatanong pa. So ito pala ay order sa atin ni Ma'am Marivic from Estancia, Calibo. Maraming salamat po. So dito tayo sa ating laptop. Unang-unang gagawin natin ay mag-download muna tayo ng mga files na kakailanganan natin sa ating pag-flash. So punta tayo sa Pisofy website. So ayan, sa pisofy.com. Okay, and then dito click natin yung download. Ayan. Pag kinlik natin yan, so ito yung lalabas sa ating screen. So click natin yung download. And then dito, makikita na natin, no, yung mga files na nandyan sa Google Drive ni Pisofy. So andito ang kanyang sub-vendo firmware, Pisofy images. So lahat na ng mga kailangan natin ay nandyan. So since nga na sub-vendo tayo, so dito tayo sa sub-vendo firmware. So i-click natin yan, yung sub-vendo firmware, double click natin. And then mag-open na dito yung dalawang folders. So kung wireless ba tayo or LAN. So since na LAN tayo, double click natin itong LAN. And then sa loob, meron dito dalawang folders pa rin. So kung tayo ay gagamit ng Node MCU o tinatawag nating Node Demco at Arduino Nano. Alright, so since Arduino Nano tayo, click natin yan or double click natin yung Arduino Nano, and then lalabas na dyan, no, yung mga files na kailangan natin. So ito yung latest na image yan para sa sub-vendo using Arduino Nano. So ito yung mga old firmware yan. So doon tayo, no, sa pinaka latest. So back ko lang yan. So ito tayo yan. So ito pwede na natin siyang i-double click para ma-download na natin. And then, lalabas na to. Click natin yung download or pwede rin dito sa gilid. Yan, yung button na yan. So, pwede rin yan. So, ito na yung click ko, yung download na to sa bandang gitna ng ating screen. Okay, so yan, verifying. Okay, so dito sa taas, may lumabas ng mga ka-IT. So, ibig sabihin, tapos nang i-download. So, ayun, nawala na. So makikita natin siya dito, no, sa may ito sa may download na to. Yan. Oops. Ito siya. Yun. So pag click natin yan, so ito na yung LAN sub-vendo image na dinownload natin. So after this mga ka-IT, back muna tayo kasi i-download naman natin yung flasher. Yan. So balik tayo, no, sa previous page, isa pa, and then isa pa, ayan. So ito yung home page, kumbaga, no, na mga downloadable na files. And next natin gagawin ay download natin ito, yung installers, driver, flasher. Double click natin yan. Okay, so since nga nasa Vendo tayo, ay i-download natin yung Pisofy sub-vendo flasher.exe. So, double click natin yan para may download na natin. Yan. So, click natin ulit itong download na lumabas sa ating bandang gitna ng ating screen. So, yan. Scanning for viruses. Ayun. So, lumabas na. So, this file type might be dangerous. So, okay lang yan. Click natin yung download anyway. So, ito na siya. So, gumagamit ako dito ng IDM para sa mga download. So, click ko lang, no, yung start download. Ayan, so downloading na siya.
Okay, so yan ang mga ka-IT. Tapos nang i-download. Okay, so dito pwede natin siyang i-open and then open folder. So i-open folder ko lang para makita natin yung dinownload natin. Ito, cancel ko lang to, no? Kasi dalawa yung napindot ko. So cancel ko lang to. So ito na yung Pisofy sa window flasher na dinownload natin. So pangalawa na nga ito kasi meron na akong na-download dito na isa. Saan ba yun? So ito yung una. Yan. Okay, so subukan kong buburahin itong una kong dinownload. Ayan. So ito na yung file, yung flasher natin. And then yung atin namang dinownload na image, dito makikita natin sa download. So ito siya, yung dinownload natin na sa window image. So next ating gagawin mga ka-IT ay open na natin, no, yung dinownload natin na sa window flasher. So, buksan ko lang siya. Andito siya sa folder na programs. Double click ko lang yan. Then, ito. So, dito, pwede natin siyang i-double click para mag-open na. Yan. Alright, so ito na yung itsura, no, ng Pisofy sa window flasher. Ayan. Before pala tayo mag-start sa pag-flash, i-connect muna natin itong ating Arduino Nano. So, itong dito ay mayroon na yan. So, ito yung gagamitin natin, no? Yung ating extra dito. So, i-connect ko lang muna siya. So, dapat meron po tayong ganito. Yan. Yung mini USB, ang kanyang kabilang dulo. And of course, yan. Ang kabila. So, i-connect ko lang muna dito sa ating Arduino Nano. Oop. Ayun. And then, yung dulo, so connectin sa ating laptop. Okay. Yan, so umilaw na siya. Yan. So, nag-blink-blink pa. So, after this mga ka-IT, so i-check natin, no, dito sa ating computer, sa ating laptop, kung naka-install na nga ba yung drivers o yung driver para sa ating Arduino Nano. So, dito ay na-install ko na yung sa akin. So, kung hindi pa nyo na-install yung sa inyo, ay kailangan mo natin siyang i-install. So, sa mga magtatanong, no, ng driver para sa ating Arduino Nano, ay paki-PM na lang ako mga ka-IT sa ating FB page. So, after nating may install pala yung ating driver, ay punta tayo sa ating this PC, no? And then, click natin yung show more options. Yan. So, right-click yung this PC and then show more options. And then, hanapin natin yung manage. Yan. Okay, then lalabas ito. Yan, yung computer management. So, click natin yung nag-blurred. Click natin yung device manager. Ito. Kasi titingnan natin, no, kung anong port ba itong ating Arduino Nano. Okay, kasi yun yung port na isi-select natin mamaya dito sa ating buksan ko lang, no, dito sa ating flasher. So kung makikita nyo, meron ditong port selection. Ayan. Okay, so dito sa device manager, i-click ko lang yan. So dapat dito ay meron tayong makikitang ports. Ayan siya. So, pag in-expand natin yan, ay makikita natin kung aling ports connected yung ating Arduino Nano. Okay, so click natin yung ports. Alright, so yan, detected siya. Nasa COM3 yung ating connection. So, USB serial, CH340, yan, COM3. Okay, so once na detected na siya, so close ko na lang muna to. Yan. Then, balik tayo dito sa ating flasher. Okay, so dito sa ating flasher, i-click na natin itong browse. Hanapin na natin, no, yung location na ng image na ating download. So, nandun siya sa ating downloads. Hanapin natin. Ayan. And then, ito siya. Okay, click natin. Then, open. Alright, so ayan, na-loaded na siya. Okay. So, dito, may lumabas na rin, Arduino Nano is selected. So, ito automatic na yan pag nag-browse tayo dito ng ating image.
And then dito sa board ay automatic na rin. So next dito sa port ay iibahin natin, no? Select natin kung aling ports connected yung ating Arduino Nano. So yun nga, COM3. Pupiliin natin yung COM3. And then next mga ka-IT, kailangan i-check natin yung old bootloader. Kasi pag hindi naka-check to, ay mag-error mamaya yung ating flashing. Alright, so i-check natin. Okay, then click natin yung upload. Eto, para mag-start na siya. So click natin yung upload. Yan sabi dito, uploading firmware. Ayun, so flashing na siya mga ka-IT. Ayan. Okay, so expand natin na para malaki-laki. You know. Ayan, so tapos na. So saglit lang. So meron na ditong lumabas. Done. Byte or flash verified. Then, okay, done. So tapos na mga ka-IT, ganun lang kadali mag-flash ng ating Arduino Nano para sa ating LAN-based sa window. So ito, pwede na natin itong tanggalin sa ating computer or laptop and then ilagay na natin sa ating custom board. So ito na siya mga ka-IT. Alright, so ito na yung Arduino Nano natin. Nilagay na natin sa ating LAN-based na custom board and ready to bind na ito. Okay, so sa may mga karagdagang tanong, ay paki-comment na lang dito sa ating video. So abangan nyo mga ka-IT yung video natin sa binding, no? Kung paano natin siya i-bind itong ating LAN-based sa Vendo P SUFI. So maraming salamat!